Ninakawan na isang aplikanteng kasambahay ang mismong ahensya na magbibigay sana sa kanya ng trabaho sa Makati City. Natangay po ng suspect ang mga gadgets, cellphone at cash na aabot lahat ng 300,000 piso. Magbabalita si Faith Del Mundo. Ipapadala dapat ang aplikante na nagpakilalang si Ederly Saivardone, 42 anyos, sa kanyang bagong employer at mamamasukan bilang kasambahay. Pero bago pa maihatid sa kanyang bagong employer, ang pinapasukang agency na ang kanyang tinira. Bago tumakas, natangay niya ang mga gadget, 2 laptop, branded na bag, mga cellphone at cash ng agency. Ang kabuuan ng kanyang natangay ay nagkakahalaga ng 300,000 piso. Ang siste, pinatulog daw ang suspect sa opisina ng agency. We don't have any choice since we don't have quarters for them pa as of now. We let them stay here in the office but with our staff pa rin naman. Kumpleto naman daw ang suspect sa kanyang mga requirements, maging ang hawak na NBI clearance. Confident kami dun sa pag-apply niya na talaga kasi ano pa siya parang sir, tulungan niyo na po ako kasi medyo matanda na po ako. Pero nang imbestigahan na, mali pala ang address at pangalang inilagay nito. Not enough to hire people with complete requirements. Talagang very important yung yung thorough screening. Nagkaroon ng follow-up operation ng Makati Police, pero bigong mahanap ang salarin. Wala yan doon, ang ganyan. Siguro naglulukunan yan ang trabaho na ganyan. Ayon sa pulisya, dati na umanong ng bibiktima ang suspect at ibang pangalan at address din ang gamit nito. May nakuha tayong record niya sa Pasay, no? Na meron din siyang ginawang ganitong modus. May na-recall akong ganyang kaso rito which is the same. Yung picture kasi the same. Most likely siya din yun. Paalala naman ng otoridad para hindi mabiktima ng mga ganitong modus. Yung mga would-be employer nila, personal lang samahan yung mga ganong tao. Dito mismo sa pila na yun para personal na mabiometrics natin, mapapicturan, at the same time, ma-record check namin personally. Sa mga nakakakilala sa suspect na ito, maaari itong ipagbigay alam sa pulisya. Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid sa Visayas at Mindanao, tayo po ay tuloy-tuloy sa balitaan. Sa puntong ito, alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon sa Action TV Weather Center mula kay Franz Nagera. Hi, Franz. Hi, Chi. Ito nga binabantayan natin. Itong tropical storm na may pangalang Ramason. At yan nga, ang ibig sabihin niyan, God of Thunder. Yan ay may 1,400 kilometers pa ang layo mula dito sa Southern Luzon o dyan sa landmass. At ito'y kumikilos, medyo bumagal mula sa 22 kanina. Ngayon, nasa 20 kilometers per hour na lamang ang bilis niya, pakanluran ang takbo niyan. At ito nga ay may lakas ngayon na 65 kilometers per hour na dalang hangin. At yan, kung tuloy-tuloy yan sa kanyang kilos at galaw, posibleng mamayang hating gabi o madaling araw yan, papasok ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang ngayon naman, hindi pa matiyak kung Wednesday or Thursday ang tama nito sa lupa. Pero ang direksyon nga niyan ay pakanluran, kaya posible kung magtutuloy-tuloy yan, diretso lang na pakanluran, Southern Luzon ang landfall. Pwede rin naman kapag umangat siya ng bahagya, Central Luzon. At kung aangat pa, pwede rin na pa yung possibility na Northern Luzon naman ang magiging landfall niyan. Pero kapag Central o Southern Luzon ang tama niyan, posibleng madaanan niyan ang Metro Manila. Hindi man yung sentro, pero yung malapit sa sentro ang posibleng makadaan dyan sa Metro Manila at posible na magdala ng maraming mga pag-ulan. Ito yung pampitong bagyo na pumasok din sa loob ng Philippine Area of Responsibility, and if ever, ito yung unang beses na magkukross yan dito sa landmass ng Luzon. Kaya kailangan mag-ingat ang ating mga kapatid. Malayo-layo pa yan at posible pang makakuha ng lakas at maging typhoon yan, mga kapatid. At syempre, good news naman yan para dito sa ating mga dama, dahil ang Angat at Magat mababa pa rin ang level sa ngayon at kung dadaan yung bagyong yan, magdadagdag yan ng tubig dyan sa mga dam na yan. At ngayong araw, wala pa yung direktang epekto. Posibleng bukas hanggang Tuesday, hindi pa masyadong maramdaman yung bagyong yan. Pero ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa, especially dyan sa Mindanao, ay ang ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagsasalubong ng hangin na magdadala ng mga occasional light to moderate rains dyan sa Mindanao. Ngayong araw, makikita natin dito sa rain forecast ng Metra, umaga halos wala pang ulan dito sa Luzon at Visayas, pero ang Mindanao meron na po. Mamayang hapon, magkakaroon po ng mga isolated rains ang Luzon at Visayas. Kaya magdala pa rin ng payong yung ating mga lalabas na kapatid. Chi?
Okay, Franz, mag-thank you muna kami sa'yo, no? Dahil sinama mo kami sa 3 taon, ano, no? Tuwing Sunday ay talagang napakaganda ng iyong itsura para sa ating mga kababayan. Siyempre, pinaghahandaan natin yan lagi, Jovi. At maraming salamat din sa Balitang 60 for giving the opportunity. Mamimiss ka namin, Franz, pero magkita pa tayo syempre Sa TV5. mga susunod na araw. Maraming salamat sa serbisyo mo sa Balitang 60. Thank you. Thank you. Susunod. Mga doktor ni Atty. Gigi Reyes, pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit inilipat siya sa Philippine Heart Center. Motion daw ni Reyes para ilipat ang ospital. Wala pang go signal. At apo hinostage ng lolo sa Taguig, suspect arestado. Yan at iba pang balita ngayong linggo sa pagbabalik ng Balitang 60. Nagbabalik ang Balitang 60. Alam niyo mga kapatid, nais pagpaliwanagin ng Sandigan Bayan ng mga doktor ni Atty. Gigi Reyes kung bakit kailangan ilipat itong abogada, no, doon sa isang ospital o sa Philippine Heart Center, ano. At dahil nga para ano ba talaga kondisyon niya, yun ang katanungan Jovi, kasi doon. nananatili pa rin doon ang dating Chief of Staff niya, Senador Enrile, no, dahil doon sa pananakit nung dibdib na experience niya last Friday. So para ibalita sa atin yan si Jenny Dongon live ngayon. Jenny? Jovi, sumasa ilalim pa rin sa pagsusuri sa puso si Atty. Gigi Reyes dito sa Philippine Heart Center. Nilipat siya dito noong Biyernes ng gabi mula Taguig Pateros District Hospital dahil umano sa pananakit ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Ayon kay Inspector Aris Villester, BJMP NCR spokesperson, may nakakabit na swero kay Reyes habang ginagawa ang test sa kanyang puso. Hinihintay pa natin ngayon kung maglalabas ng medical bulletin ng kanyang doktor. Bago dalhin dito sa Heart Center na una nang isinugod si Atty. Reyes sa Taguig Pateros District Hospital, ilang oras bago siya ipasok sa Camp Bagong Diwa. Samantala tahimik dito sa harap ng PHC kumpara kahapon na kung saan nagsagawa ng kilos protesta ang grupong para kundinahin ang special treatment umano kay Reyes. Masyado daw kasing lantaran ang special treatment na ibinibigay sa abogada. Partikular na pinunto nila ang agarang pagdala kay Reyes sa ospital kahit walang court order. Depensa naman ng BJMP, maituturo na emergency situation ang kondisyon ni Reyes base sa report ng mga doktor ng Taguig Pateros District Hospital. Karaniwan naman daw itong ginagawa sa emergency cases at nagsumiti lamang sila ng report sa korte kaugnay nito. Hihinga naman ng report ng Sandigan Bayan ang mga doktor ni Reyes bukas para ipaliwanag kung bakit inilipat siya agad sa Heart Center gayong nakabinbin pa ang kanyang motion na i-confine siya sa isang tertiary hospital. Jovi, sa ngayon ay patuloy pa rin tayo nakaantabay dito sa harap ng Philippine Heart Center upang hintayin kung sakaling magbibigay man ng medical bulletin ang kanyang mga doktor. Sa ngayon, hindi rin tiyak kung hanggang kailan mananatili dito sa Philippine Heart Center si Atty. Gigi Reyes. Jovi, Maraming salamat, Jenny Dongon. Samantala mo yung dinala sa Asian Eye Institute sa Makati si Senador Juan Ponce Enrile para sa kanyang regular na check-up. Kaninang umaga po yan. Pero hindi gaya ng mga nakaraang araw, mas maigpit na ipinapatupad ng seguridad sa pagbiyahe ng Senador. Para sa detalye, nasa inyo ng telepono si Ruel Ocheco. Ruel, kamusta dyan? Joey, hindi tumagal ng 10 minuto ang eye check-up ni Senador Juan Ponce Enrile ngayong araw sa Asian Eye Institute sa Makati City. Bandang alas 8:30 lumabas ang convoy ni Senador Enrile sa PNP General Hospital. 8:42 nang dumating siya sa Asian Eye Institute. Pero 8:50 lumabas na ang convoy sa Asian Institute at pabalik ng PNP General Hospital sa Camp Crame. Alas 9 nang makarating ang convoy sa kampo. Mga personnel ng PNP Headquarters Support Group at CIDG ang nag-escort kay Enrile, gayunman hindi na mataas si Enrile dahil nabago ang ruta ng convoy. Kumpara kasi sa naunang pagkakataon na dinala si Enrile sa Asian Eye Institute noong isang linggo na sa harapan idinadaan at doon din ibinababa. Ngayon ay dumiretso ang convoy sa basement parking ng ospital. Hindi na nakasunod ang media dahil hinarang na ng mga security guard. Ito na ang pang-apat na beses na dinala si Enrile sa Asian Eye Institute ngayong buwan dahil sa kanyang sakit na macular degeneration sa kanang mata. Pwede siyang mabulag kung hindi ito maagapan. Nauna nang pinayagan ng Korte si Enrile na ituloy ang gamutan ng kanyang mata sa Asian Eye Institute. Samantala, mahigpit naman ngayon sa PNP Custodial Center dahil hindi na kami pinapayagang maglagi sa bahaging malapit o kitang gate ng Custodial Center. Ang makikitang naka-standby na media malapit sa Custodial Center ay itinataboy palayo sa bahaging hindi man lamang mapanahagan ang gate ng Custodial Center. Jovi?
Maraming salamat, Ruel Ocheco. Ito naman po, tuwing eleksyon, siyempre, ang COMELEC ang lagi natin kausap para mabigyan tayo ng impormasyon. Malayo pa ang 2016, pero makasama natin sa ating final episode ng public official na naging suki talaga natin. Siya ang pinakamaraming beses naging guest natin. Outside yung mga TV5 personalities. Totoo yan, mga kapatid. Walang iba kung hindi si James Jimenez ng COMELEC. Thank you for being here po, Director James. Thank you for having me. Hindi ko alam yun. Ako ba? Ikaw. Ikaw ang pinakamarami namin na imbita. Talaga? Oo. Kaya dapat lang na kasama ka namin sa aming huling episode. Oo. James. Yes. Okay. Unang-una. Natin. Gusto mo itanong to kanina pa Kaya kumusta na ba inyong waka-waka? Waka-waka. Explain. Waka. Okay naman siya. Natapos na namin yung first leg. Halata. Talaga. Thank you. Pumayat ka. Oo, di ba? Okay. And then, ngayon naghahanda kami for our second leg. Papunta naman kami ng Matnog sa Sorsogon. Inaayos lang namin kasi syempre, palayo kami sa sentro nun eh. It will be a little different sa pag-generate ng information at saka attention kasi dati papunta kami ng Maynila so may build up. Eh nito medyo palayo. So medyo kakaiba, no? So we're doing other strategies na pinaghahandaan namin. Yeah, yung waka-waka sinusuporta namin yan kasi mawawala na yung B60 pero noon pa man sinasabi namin yung voters education saka yung kahandaan na naku, kailangan kayong magrehistro talaga. No? So yun talaga yung paliwanag natin sa mga pupuntahan nyo pa lang kung bakit sila kailangan puntahan at maglakad ng malayo para talagang ma-reach sila. Tama. Yan actually yung point talaga ng waka-waka, no? To throw the spotlight on voter registration. Lalo't ngayon, kailangan natin makapagpa-biometrics ng 9 million na botante. Kasama tayo dyan. Kasama kami. Sama kayo dyan. So pag hindi natin nagawa yan before October next year, madi-disenfranchise yung ganung karaming tao. So that's why it's very important na nagpupunta kami sa iba't ibang lugar dahil pagpunta namin doon, hindi man kami nakakahatak on that day na magpaparehistro, yung information na nandun kami, kung ano yung dinadala namin, yun kumakalat yun. Tatatak, Pero para tumatak lalo, James, magsabi na tayo ng dates ulit. Sa mga taong hindi pa talaga alam, yung mga important dates na kailangan nilang malaman pagdating sa registration. Ang napaka-importanting kailangan ninyo malaman ay ang registration ay ongoing. In fact, right now, Sunday, merong registration. Nagpaparehistro po tayo mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. So, araw-araw po yan, all the way until October 2015. Okay, up to October 2015. So, walang excuse. No excuse, tagal na. Pwede ba akong tumalon dun sa, maikling tanungan lang to, yung sa investigation naman ng COMELEC, tungkol dun sa mga, alam mo na, election expenses, disqualification. Meron po ba nakaambang baka ma-disqualify? Mabibigla ba kami? Meron ba kami ikabibigla? Well, nung last Friday, nailabas na yung desisyon ng COMELEC patungkol doon sa isang disqualification case, no? Pero nag-file lang kami ng hinahanda namin yung criminal aspect for that. At the same time, syempre, patuloy yung aming investigation sa mga statement of contributions and expenditures. Gusto ko lang mabanggit, total, we're talking about it, that we're doing it for everyone who ran in the last elections. Nanalo man sila o natalo, lahat sila, tinitingnan natin yung kanilang sose. Okay, so tatalon din ako. Hindi naman talon, balikan natin yung issue ng 2016 elections. At alam ko naghahanda kayo. Huli kita nakita, James, nandun tayo sa camera pareho. Kinover ko yung presentation nyo sa mga kongresista. At meron kayong presentation o hindi naman pagtatalo o nagkaroon ng diskusyon tungkol sa mga PCOS machines. So ano nang talaga ipopush ng COMELEC